September 2017 matapos ang masakit na pagkatalo ni Janriel Casimero sa kapwa Pinoy na si John Sultan. Unanimous decision. Jonas Sultan. Muling pinatunayan ni Casimero na hindi pa uli ang lahat para sa kanyang boxing career nang magkaroon ito ng 4 na sunod na panalo at mapasakamay pa ang interim WBO World Bantamweight title at matagumpay na nadepensahan at inakaut sa round 10 ang Mexican boxer na si Cesar Ramirez. Kaya naman, noong November 2019 mga idol, ay nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight ang tinaguriang Cuadro Alas at angas ng Pinas ng Philippine boxing na si Janriel Casimero kontra sa kilabot na South African boxer at kasalukuyan noong WBO World Bantamweight Champion na si Zolani The Last Born Tete. Ang ipinagmamalaki at pambato ng South Africa na si Tete ay kasalukuyan noong 2 Division World Champion at 3-time WBO World Bantamweight Champion at may hawak na record na fastest knockout in world title fight nang inakaut niya sa round 1 ang kapwa Amerikanong si Sibosino Gonya sa loob lamang ng 11 segundo. Bukod sa pagiging 2 Division World Champion nitong si Zolani Tete ay sanay na rin itong lumaban sa mga Pinoy boxer. Sa katunayan mga idol, bago ang laban nito kay Casimero ay 5 Pinoy na ang tinalo nitong South African fighter. Kabilang na si King Arthur Villanueva para sa bakating WBO Interim World Bantamweight title na kanyang tinalo sa isang lopsided win by unanimous decision. Kaya naman ganun na lamang ang kumpiyansa ni Tete na madali lamang niyang tatalunin ang angas ng Pinas. Kumbaga sa madalit sabi mga idol ay gagawin lamang pataba sa kartada ng South African fighter ang ating kababayan. Dahil ayon sa Queen Promotions at promoter ng South African champion na si Frank Warren ay kinakasa na ang bakbakan sa pagitan ni Zolani Tete at Naoya Inoue. Isang bagay na malaking insulto para sa ating kababayan na para bang sigurado na ang panalo ni Tete kontra kay Janriel Casimero. Does John Real feel somewhat disrespected when all this talk about other fights? Kapalagay mo daw ba wala siyang respeto sa iyo kasi ang sinasabi at sinasabi ng lahat siya ang lalaban kay Inoue. Ang lalaban kay Inoue. For him, he's talking about Inoue because he really hates to face him. He just wants to jump the gun and go to Inoue instead of passing to him, fighting Inoue. Nangarap na siya na lalaban kay Inoue. He's already dreaming of Inoue when in fact he has to really deal with reality, Janriel Casimero. Ang kanilang sagupaan ay naganap sa Oltolita Arena, Birmingham, West Midlands, United Kingdom. Ito ang 3 beses na didepensahan ng South African champion ang kanyang WBO World Bantamweight title. Sa unang round, makikita ang tangkad at haba ng mga galamay ng South African fighter kaya naman hindi basta-basta makapasok ang atake ni Casimero. Again, Casimero he's not doing enough. He should be doing a lot more with that right jab, to be fair. Tete just looks huge in comparison to Casimero. That's an advantage he always has over pretty much The Cuban is fighting Liborio Solis for the regular WBA title. That's coming up in about 3 weeks. And Tete's talked about fighting Rigondeaux, or every fight that he's faced. Talked about moving up in weights. That might happen at some point. And I guess another option, talked about Inoue, but Rigondeaux, as he's correctly pronounced with the Spanish accent, Rigondeaux. And look, 2 absolute geniuses. It's a little bit at the moment. Yeah, it is. You know, and again, Casimero's trying to attack, but short little right hand there. I thought it was half a head, but it could also be a stinker of a fight. They might just both be looking at each other. Could be a chess match. Daring each other to make the first move. Yeah. Which this is as well. Did against Mikhail Aloyan when he fought over in Yekaterinburg in Russia last October. Well, obviously, that's better there for Casimero. Bring it to me. Bags of experience though, Casimero.
buckling up on the jab. Well, I guess he thinks, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You got to try. Got a record of 5 wins and 2. He's won his last 12 since September 2012. Defeats in world title fights. Tete 5-1. Oh, Casimero got him. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happens so quickly. Steady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. A defeat which was simply not expected, no way. Well, we're sat here just praising Tete up. Sa unang bahagi ng dalawang round ay makikita nakakalamang ang South African champion. Subalit pagdating nga dito sa round 3 ay biglang bumukas ang depensa ni Solani Tete. Kaya naman isang malakas na kanan ang ipinukol ni Casimero na siya namang tumama nga sa panga ni Tete. Bagamat nakatayo pa naman ang Aprikano ay hindi na ito pinagbigyan pa ng ating pambato sa ikatlong pagkakataon. Kaya naman inawatan ng referee ang kanilang naging laban. Ang panalong ito ni Casimero ang naglagay sa kanya upang tanghalin na ika-4 na Pinoy na nakuha ang 3 world major title sa magkakaibang dibisyon. July 2018 matapos dumayo sa bansang Mexico si Janriel Cuadro Alas Casimero at durugin si Josepek sa round 2. Isinunod naman ni Casimero ang pinagmamalaki ng bansang Japan na si Kenya Yamashita. Bagamat may ibubuga rin naman at sumasabay sa mga palitan ng mga suntok ang Japanese boxer, hindi niya kinaya ang lakas ni Casimero. Hanggang sa tamaan ito ng isang right uppercut ni Casimero at dito na natuluyan ang Japanese boxer. At dahil sa ganda ng ipinakitang laban, 4 na buwan lang nagpahinga, dumayo na sa bansang Amerika si Casimero upang sagupain si Ricardo Espinosa Franco ng Mexico na may kartadang 23 panalo. 20 dito ay galing sa knockout at may 2 talo. Naging WBO Latino Bantamweight Champion si Franco. Ang pagiging isang technical fighter ng Meksikano ang nagpahirap sa mga nakalaban nito. Kaya naman napakataas ng knockout percentage ng sasagupain ng ating kababayan. Kaya naman hindi ito magiging madaling laban para kay Cuadro Alas. Halina't panoorin natin mga idol ang ma-action na laban na ito.
pagsubok na pumunta kami dito dahil isa-isa yung coach ko hindi nakapunta, tsaka yung brother ko, tsaka at hindi naman ako At iyan nga po ang video natin para sa araw na ito mga idol. Naway nagustuhan nyo po ang ating munting video na ipinanood ko. At kung nagustuhan mo naman, ay inaanyayahan kita na mag-like upang suporta sa ating channel, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button upang ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video. Muli, marami pong salamat sa inyong suporta at panonood. Caraballo, but then he gets caught with the body by Jonas Sultan. And now, down goes Caraballo. There was a punch. Yo, magandang araw mga idol. Buwan ng Oktubre, taong 2021, isang taon nang makalipas. Matapos ang dalawang sunod na panalo sa bansang Amerika ng tubong tampilasan sa Buanga del Norte na si Jonas Sultan. Sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa isang pandaigdigang kampyonato ang tinaguriang One Punch Zorro ng Philippine Boxing kontra sa knockout artist at ipinagmamalaki at inaasahang susunod na future boxing superstar ng bansang Puerto Rico na si Carlos alias Purin Caraballo. At bagamat nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng malaking laban ang ating kababayan, hindi naman basta-basta ang sasagupain ni Jonas Sultan. Dahil mula na pasukin nitong si Carlos Caraballo ang professional boxing noong 2016, hindi pa ito natatalo. At ang matindi pa dito mga idol, sa 14 na sunod na panalo nitong si Caraballo, lahat ito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout at wala ni isa ang umabot sa desisyon. Kaya naman isang malaking hamon talaga ito para sa ating kababayan. At kung usapan naman sa mga susunod na magiging world champion, ay isa na yata itong si Caraballo sa may mataasang tsansa na maging world champion sa hinaharap dahil nga yan sa pambihirang undefeated record nito at ang matinding 100% knockout ratio, kung saan lahat ng banata nito ay talaga naman tumitiklop ang mga kalaban. Dahil dyan ay malaki talaga ang expectation ng mga taga Puerto Rico sa kanilang kababayan, lalo na ang kanyang promoter na former welterweight champion na si Miguel Cotto. Kaya naman hindi pa natatapos ang laban nitong si Caraballo dito kay Jonas Sultan. Pinaghahandaan na kating WBO World Bantamweight Champion at angas ng Pinas na si Janrel Cuadro Alas Casimero at Unified World Bantamweight Champion at Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kung baga sa madalit sabi mga idol, ay easy fight lamang itong ating kababayan para kay Caraballo at gagawin lamang pataba sa undefeated itong kartada. Ayon pa nga sa Puerto Rican prospect ay handa na siyang lumaban sa mga pinakamalalakas na world champion sa bantamweight division. Sapat na raw ang kanyang karanasan sa mga laban sa amateur para pataobin ang mga halimaw sa kanyang division. Medyo may kayabangan din itong si Caraballo mga idol, no? Dahil hindi pa nga natatapos ang laban nito kay Sultan ay pinaghahanda na kagad. Which is the nickname that Caraballo's mother and grandmother gave him back in Puerto Rico. He lifts his head up ever so slightly. He has to be careful, especially when he's shooting combinations in front against Sultan, who has a big right hand. And he gets gut check. That's what it's all about. Let's slip. No knockdown. Can it be strong enough to get him back into this fight? Nice left hook at Caraballo. His decision over John Riel Casimero, as tough a guy as you will see in boxing. So he's obviously pressing forward, inching closer and closer, and then he explodes with his offense. He's training with Jovan Jimenez. Definitely see improvement. Absolutely. And that's got to be prove that you can do it. You're going to be thinking about it. And Sultan is still coming forward to tell. He's thinking. These punches by Caraballo are catching some glove as well. Got to give Caraballo a lot of credit in terms of his recovery powers. Now and then he'll shoot a hook over the top and catch Caraballo. He checked that. Now he's got to prove that he's got legitimate power, elite power at this step up in competition, Dre.
Ganda ng laban, talagang bakbakan. Pero sa huli, kailangang may manalo sa laban. At dito mas tanaig ang ating pambato na si Jonas Sultan. At ang inaasahang easy fight ni Caraballo, tila ba sa panaginip na lang mangyayari. Masyado kasing minaliit ang Pinoy, kaya ayan ang inabot. Buong round ay dinumina ng ating kababayan ang laban, kaya naman nakuha ni Sultan ang boto ng 3 hurado. Bio-unanimous decision ang malinis na kartada nitong si Caraballo at nakatingin pa ng 4 na sunod na knockdown.